Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 63 magulang ng mga child laborer sa Alaminos City sa Pangasinan magiging benepisyaryo ng programang Tupad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. Kaaruman ya sa isenta tantaluran residente ya Alaminos City, Pangasinan so benepisyaryo ya programang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Sari benepisyaryo na sayan programa at sari atateng o guardian na sari child laborers at parehon syudad. Dyan pa na maglay na programa sari benepisyaryo at naitdan na sweldo ya kasalat na agaw ya pananap ya pambila impact sub so programa. Dyan pa na maglay ya Department of Labor and Employment o Dole Western Pangasinan Field Office kaiba so LGU Alaminos City. Dyan pa na maglaya programa ginawa sa orientation tan pangital ya cheque at sari benepisyaryo ya personal ya inatindian ng Alaminos City Councilor Applejoy Bakay Tolentino ya ang ipasabi na mensahe ng Mayor Art Bayan Celeste Ontanmut at Dole Senior tan Labor Employment Officer Mel Santiago Gaspar sa igatman na programang Tupad at say pangital ya emergency ya trabaho at saray tutuo ya ang gapoy malat tan permanente yung trabaho piyan na aruman so anapa niya na usar at pangkaukulanda. Malalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, ayuda para sa Kapos ang Kita program, nakatulong sa mga maliliit na market vendor sa Bontoc. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nakatulong kadagiti market vendors iti Bontoc Public Market programa ti gobyerno na ayuda para sa kapos ang kita wenno akap. May nga benepisyaryo ti programa ket ni Lourdes Lengua. Sigon ken kuana tinaawat da nga ayuda 5,000 piso ket nakatulong iti pamilyada idi panawan na awan tinaglakwan na. Nagyaman ni Lengua ken ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken iti DSWD ti tulong dagitoy para kadagiti babasit nga obreros. May nga nagpati akap at met na nakatulong timan karon na kami nga laklak yung market nakatulong timan ta kanino nakalakon di laklakon so tinlakon na timan tibagas tayo mga magpamalit agpasalamat ti DSWD kun presidente amin nga gobyerno nga nagdalalan. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena BDRRM officers at barangay chairpersons sumailalim sa pagsasanay upang maiangat pa ang level ng pagresponde sa panahon ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Isinusulong ng CDRRMO Batangas City ang pag-aangat ng level ng pagresponde ng 200 barangay chairpersons at BDRRM officers sa isinagawang pagsasanay kamakailan. Ayon sa pabatid ni CDRRM Officer Rod De La Roca, layunin ng pagsasanay na maunawaan ng mga BDRRMO ang kanilang mga tungkulin at pananagutan kung may kalamidad at maiangat ang level ng kaalaman ng mga ito sa pagresponde. Hinikayat niya ang participants na maging proactive bago pa man dumating ang kalamidad kung kaya't nararapat na may disaster preparedness program ang bawat barangay. Ayon kay CDRRMO, Research and Planning Staff Vina Marinel Sawali, ang Risk Assessment o Plan Listo ay malaking tulong sa barangay para makapagsumiti ng report sa konsernadong ahensya hinggil sa epekto ng kalamidad. Kasama na rito ang paggawa ng Annual Investment Plan at Accomplishment Report na nakaangkla sa 4
4 thematic areas of disaster. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Oplan, Candado ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office Number 36, Palawan, walang naisaradong negosyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Ing pabunayag ni Attorney John Rainier Camba, Assistant Revenue District Officer, BIR Revenue District Office, ORDO number 36 Palawan nga arapan napapasaradong mga negosyo sa mga munisipyo ang Palawan sa andang Oplan, Candado. Makuta, partimoro iyang due process ang matawan 48 hours notice, 5-day notice ang mga madadakip nga may kakurangan sa BIR. Base sa andang eksperyensya nga nagadasunda nga lagi ang mga natatawan ng mga notices nga maayos andang kakurangan mabayaran ang impato nga multa kung kaministeran. Makuna natatapos ang mga nakariresibi iyang notices andang mga obligasyon nga bayaran ma-update sa ingkukon nga opisina sa tamang tiempo. Sambit dyan ni Camba sa katatapos lamang nga kapiyan sa Bagong Pilipinas via online nga naging live sa Facebook account ng PIA at Radyo Pilipinas Palawan kapon ang temprano. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan. Samantala, dumako naman tayo sa Calbayog o sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, Access Road Phase 3 sa Pinipisakan Falls natapos na ayon sa DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginanunsyo sa Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office, nga nahuman na ang Phase 3 sa construction sa access road pakadto sa Pinipisakan Falls. May adasan kabugusan nga pondo ang proyekto nga 4.88 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act Fiscal Year 2024 kaparte sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP. Ang scope of work in kadugangan nga Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may adasan kahilaba nga 185 meters ngan kahilapad nga 6.1 meters para sa duha ka lane nga kalsada. Ginsisiringan Pinipisakan Falls in usasan pinakamabaysay nga waterfall sa Samar o gusa inisan tourist spot sa probinsya. May hinumduman ngan ini nga multi-year project in may adasan kabugusan nga ginproponer nga 9.9 kilometers ang kalsada tikang Barangay Blanca Aurora pakadto sa Barangay Bayang sa munisipyo sa San Jorge, probinsya San Samar. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Tourism Development Plan Formulation isinagawa sa lungsod ng Bislig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga Tourism Development Plan Formulation dito sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur. Gipaygayon kini dito sa Archive Building, City Hall, Barangay Poblasyon sa pagpanguna sa lokal nga panggamhanan pinagi sa City Information Office, City Tourism Division Office. Ang mga aktibidad usa ka collaborative effort sa 24 ka mga barangay captain sa mong syudad, kundi ang nahimong guest speaker mao si Miss Mary Jane Camarin gikan sa Indigo ICT and Tourism Consultancy
transparency. Yang gipaambit ngadto sa mga local leaders, Bislig Association of Tourism Related Enterprises o BATRE o guban pa mga partisipante ang kamahinungdanon sa pagmugna og usa ka comprehensive tourism development plan nga nagtumong alang sa pagpalambo sa turismo sa buong syudad. Nagsilbi usab kini nga lugar alang sa mga partisipante nga makapaambit sa ilang mga ideya kung unsaon nga mapalambo pa ang mga tourism asset sa buong syudad, pag-ila sa mga potensyal nga problema, dungan ang paghatag og mga rekomendasyon o solusyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Mafar Fishery sa lalawigan ng Sulu. Nakuha ang 3 taong sunod-sunod na may pinakamataas na koleksyon para sa local transport permit sa buong Bangsamoro Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dakawan sinalupasog ina sa taas-taas koleksyon para ha local transport permit at LTP. Hakatilibot simbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at suno-suno tahon dahil pasintahon 2021 patahon 2022. Away tay Fardia Abdu Hasad na Kuras in Fisheries Division sin Mafar Sulu ha program usapang agrikultura sin Department of Agriculture ha Radyo Pilipinas Sulu. Miabot pa 500 kasi amantag 7,700 kapatan in collection nila guading nga mga ista aming pagdahon padukaing hula. Pagkawa license para ha mga piyapakay panyap, si mga pukot si mga magista, iban sin fish worker at awa registration sin sila magista, aming kalagihan datulisab insuway magpalista pa upis. Hay tungan niniupat nga atos sa kapituan tagisangay mo, 700 ka anuman. Inakolek dahil mga panyakaan aming pagdaon padukaing lugal, kamamuhan padaida sina Zamboanga, hanggang tos ang putagwalungay mo, tunggatos kapituan dahil nga multa si mga mag-iista amin nagpakay, sinabukon ang mupukot, iban hanggang tos 7,000 isab, inagwa dahil ha, hang imo kapituan tagpito amin nakawa registration halom sina 2 tahon. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Gino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.